sa kanyang panahon. Nagagawang baliwalain ng mga kabataan ang payo ng kanilang mga magulang. Yun ay dahil sa katigasan ng ulo at kapusuan. Kaya naman kadalasan, sila ay nasasadlak sa kapahamakan. Narito po ang naging karanasan ni Rofa sa ating dunang sa kanyang panahon. Yun ang sabi ni Kuya Elmo, Rofa. May papasok ka raw niya doon dahil kilala niya ang naghahanap ng kasambahay. Ito'y naman Oh, Ayoko nga maging katulong. Hindi naman ako sanay sa mga gawaing bahay Sa anak ko nga lang, hirap na ako mag-alaga. Papasok pa ba akong katulong? Pambira naman si Joel mo. huwag ka nang mainis. Gusto lang niyang matulungan kang kumita. Oo nga naman, anak. Para din yun sa inyo ng anak mo. Ay naku, bigyan niyo na lang ako ng pera magagamit ko sa pag-apply ng trabaho. Papasok ako kahit sales lady sa mall. Tsak naman matatanggap ako Dahil maganda at matangkad ako. Paano ang baby mo? Sinong mag-aalaga? Ayaw niya. Bakit, Noel? Kuya, mas gusto raw niyang magtrabaho sa mall. Sayang naman kasi. Doon, siguradong hindi siya mahihirapan. Dahil apat silang katulong. Isa pa, malaking magpasweldo si Ma'am Pilar. Mababait pa. Ayaw niya talaga, kuya. Hindi raw siya sanay sa mga gawaing bahay. Ngayon umalis siya para mag-apply ng trabaho. Oo, talagang anak niyong yan, Isa na ina, pero tamad pa rin. Sana lang, hindi siya mapahamak sa napili niyang trabaho. O di, paano ngayon yan? Di si Gina nag-aalaga sa apo ninyo. You mean, hindi pa tayo uuwi, Rufa? Oo, Jeanette. Magmimerienda muna tayo. Ililibre mo ako? Sa bagay, hindi mo pa ako naililibre sa pagkakapasok ko sa'yo dito sa mall. Pero okay lang yun. Best friends naman tayo Hindi ako ang manlilibre, Jeanette. Hindi ikaw. Mhm. Sino? Tayong dalawa lang naman ang narito sa fast food. Si Orly, ang boyfriend ko. May boyfriend ka na uli? Ikaw ha? 2 years pa lang nga nakakaraan mula nang maloko ka sa pag-ibig. At 1-year-old naman ang baby mo. And then may boyfriend ka na uli? Ano ka ba? Siyempre, move on na dapat. At saka, iba si Orly doon sa walang niya akong dating boyfriend. Si Orly, gwapo, mabait, at may kaya sa buhay. At mahal na mahal niya ako. At siya ang hinihintay natin dito, ganun ba? Correct? Ayun na siya Yung lalaking papalapit dito? Oo. Gwapo, di ba? Artistahin. Gwapo nga. Kaya lang, parang pamilyar siya sa akin. Parang nakita ko na siya Hindi ko nga lang maalala kung saan. Kung ayaw mo na dito sa park, di manood na lang tayo ng sine. Tamang-tama, dahil may movie akong gustong panoorin Okay, sinabi mo Alam mo namang ikaw ang boss ko. Thank you. Ang bait mo talaga. Pero pagkatapos ng sine, kain tayo sa favorite kong restaurant. Kakain pa? Bakit? Ayaw mo ba? Gagabihin na kasi ako ng gusto, Orly Baka magalit si na Inay at Itay. Rufa, you're old enough. Alam ko. Pero hindi pa nila alam ang tungkol sa relasyon natin, di ba? Di sabihin mo na lang, pinag-overtime ka uli. Then bibilhan ko na lang sila ng pasalubong. Para lalong hindi makahalata. Gagawin mo yun? Oo naman.
Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Kasi nga, love na love kita. Baka naman nagkamali lang si ate, Kuya Elmo. Siya nga naman, kuya. Kasi wala namang nababanggit sa amin si Rupa na may bago siyang nobyo. Ganun din naman noon Nalaman nyo na lang na may nobyo na ang pamangkin ko nung nabuntis na siya. At iniwan nung walang hiyang Efren na yon. Pasensya na kayo. Hindi ko gustong saktan ng damdamin ninyo. Naunawaan ka naman namin, kuya. Nagtataka lang ako kasi nabibili naman niya ang mga pangailangan ng anak niya. Mula nga sa kanyang kita. At nakapagbibigay din sa amin kahit papano. Pwede namang mangyari yun, Noel. Lalo na kung ang lalaki ang gumagastos sa kanilang mga date. Naisip ko tuloy, Noel. Gina, Baka nga kaya laging ginagabi ng uwi si Rupa dahil sa may nobyo na siya uli. Kausapin niyo nung masinsina ang inyong anak. Baka mamaya, maloko siyang muli. Mahirap na. Kawawa mga bata na lalaki ng walang ama. At higit sa lahat, kawawa din kayo na laging dumadamay sa kanya. Ano po bang itatanong ninyo, inay? Itay? Parang napakaseryoso nyo naman. Gusto lang sana naming malaman kung totoong may nobyo ka na uli. Oo. Sino naman ang madaldal na nagsabi niyan sa inyo? sagutin mo na lang ang tanong namin. Meron ba, Rupa? Itay, wala po. Nagtatrabaho lang ako ng gusto. Sinungaling! Nay! Nakita ka ni na Kuya Elmo at Ate Isabel nang pumasok kayo ng sinehanong lalaking yung may akbay sa'yo. Po? Ang lalaking yung siguro ang dahilan kaya madalas kang gabihin sa pag-uwi. Anak naman, hindi ka pa ba nadala sa unang sinapit mo? Ngayon heto ka na naman. Inay! Iba si Efren at iba si Orly. Ah. Mabait at may kaya sa buhay si Orly at mahal na mahal ako. Kung ganon, may bagong nobyo ka na nga. At Orly ang pangalan. Bakit hindi mo siya sabi sa amin? At nagsinungaling ka pa. Kailan ka magtatapat? Kapag nabuntis ka ng lalaking yon at iniwan? Sobra naman kayong humusga sa kapwa. Hindi niyo pa nga siya nakikilala, ganyan na kaagad ang nasa utak niyo. Patunayan mo na mali kami. Ipakilala mo siya sa amin. Hindi na naawa sa atin. Ngayon nakikipagnobyo na naman ang hindi natin alam. Nalulungkot din ako at nasasaktan sa ginawa ni Rupa. Napakatigas ng ulo niya. At siya pa ang may ganang magalit. Ngayon, hindi nga ako inimik kaninang umaga. Hindi na ba niya naisip ang mga hirap nating maibangon lang siya sa pagkadapa niya? Ako ang nag-aalaga sa ating apo, lalo na pag may sakit yun at wala si Rupa. Noel, baka mapahamak ang anak natin. Kailangan makilala natin ang Orly na yun. Kung kailangan pilitin ko si Rupa, gagawin ko. Hindi ka dapat nakikipag-away kina Mang Noel at Aling Gina, best friend. Mga magulang mo sila. Tumulong sa'yo nung nadapa ka. At higit sa lahat, tunay na nagmamahal sa'yo. Alam ko naman eh. Nagalit lang naman ako. Dahil sa maling paghusga nila kay Orly. Isip ko tuloy, sundin na lang ang ibig ni Orly. Na ano? Na sumama na sa kanya. At magsama na lang kami. Para hindi na mapakialaman ni na inay at itay. Ano? Ay naku, Rufa. Yan ang wag na wag mong gagawin. Ihuhulog mo lang sa kapahamakan ng sarili mo. Janet! Bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Naaalala mo ba nung una mo siyang ipakilala sa akin? Di ba ang sabi ko sa'yo, pamilyar siya sa akin. Ngayon alam ko na kung saan ko siya nakita. Saan? Sa bahay ng kaibigan ng kapatid ko. Asawa siya ng kaibigan ng kapatid ko. Hindi. Rufa, may asawa na si Orly. Ay, si inay nag-text. Hindi. Rufa,
Sabi ni Inay, may sunog malapit sa bahay niyo. Ano? Hindi! Si Inay! May sakit siya nang iniwan ko! Sila ng baby ko kanina! Janet! Oh, Diyos ko! Malaki na nasunog! Ang dami na ng bahay namin! Inay! Inay! Alakan niyo ako! Kailangan niyo ako! Sino yung anak ko? Inay! Rupa! Salamat at narito ka na. Joel po! Sila Inay at si Baby! Iniwan ko sila kanina dyan sa bahay! May sakit si Inay, Joel! Nasa loob ba sila? Joel, sumagot kayo! Please! Uminahon ka. Ligtas sila. Nakalabas sila bago pa nasunog ang bahay nyo. Salamat po! Salamat po, Diyos ko! Salamat po! Nalulungkot ako sa nangyari sa buhay natin, Noel. Ngayon wala na tayong bahay. Dahil nadamay sa malaking sunog sa lugar natin ang bahay natin. Nalulungkot din naman ako. Pero dapat pa rin tayong magpasalamat. Dahil maluwag itong bahay ni Kuya Elmo. Napatuloy nila tayo rito. Isa pa, ligtas kayo ng apo natin. Tama po si Itay, Inay. Kayo po ni Baby higit na mahalaga. Rufa, Kami nangyari po masama sa inyo. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko. Sorry po, Inay. Tay, naging matigas ang ulo ko. Naging mapusok po ako. Kaya madalas ko kayo nababaliwala. anak. Kabutihan mo lang naman ang hangad namin. Kaya ka namin pinagsasabihan. Nangunawaan ko na po kayo ni Itay, Inay. Sana po, mapatawad po ninyo ko. At pangako po, hindi ko nababaliwalayin ang inyong mga payo. Magbabago na po ako. Mga magulang mo kami, anak. At lagi kaming handang tulungan kang magbago. Sa kanyang panahon, wala na nga bang puwang sa mundo ang isang taong nagkasala, subalit nais magbagong buhay? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Anghel sa ating dunang sa kanyang panahon. Nalaya na Jael! Nakita ko niyo may ID ka na ando! Jael, nalaya na! Diot! Sino ka mo yung nakalayan sinasabi mo? Si Jael! Yung manday EPM mulag! Mamuna niya dito sa looban! Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ako maamali. Yang yung nakita ko ano? Sige na, malis ka na. Mahabit maay! Si Jael, nalaya na! Si Jael! Ito nga naman. Sakto lang pala ang paglipat ko sa lugar na to. Sakto rin sa paglaya ng kinasusuklaman kong mamamatay tao. Pero bakit ang bilis niyang makalaya? Lalo tuloy akong nananabik. Napadanakin ang kanyang dugo sa aking mga kamay. Nay? Anghel! Nay, nakalaya na po ako. Oh, anak, salamat sa Diyos. Dininig niya ang dalangin ko. Nakasama po kasi ko sa plea bargaining program.
sa pagitan ng negosasyon ng prosecution at depensa. Kaya napababa po sa 5 taon ang pagkakakulong ko sa kasong homicide na yun. Basta para sa akin, ito na ang pinakamaligayang araw sa buhay ko, anak. Hindi ka na mawawala sa paningin ko. Hindi ka na malalayo sa akin. At magkakasama na tayo. Well, Parang may tumatawag sa akin ah. Pero wala namang tao sa likuran ko. Hoy, Oh, tinatawag kita eh. Hindi ka ba talaga into? Nandito ako sa tagiliran mo. sino ka? Bakit may dala kang 29? Gusto mo malaman ang sagot? Ha? Ito, tatara ko sa dibdib mong patalim na ito. Uy! Nagpasay! Sandali lang pare. Hindi kita kilala. Anong atraso ko sa'yo? Malaking atraso mo sa akin. Kaya hindi ko na palalampasin ang gabing ito para bukas matakpang ka na ng dyaryo. Uy! Tigil! Dahil kung hindi, bibisayin ko ng bala ang katawan mo! Ano? Gusto mo? Tandaan mo, Nel. Babalikan kita. Hindi pa ako tapos sa'yo. Akala ko talaga, totoong baril nga yung itinutok mo sa lalaking kong kanina. Bakal-bakalan lang to, no? Napulot ko na isang araw sa tambakan. Lagi ko nga dala-dali. Panakot sa mga taong walang ya. Gaya nga na nangyari sa'yo kanina. Sino ba yung lalaking yun? Taga rito ba yun? Sa tagal ko kasing nawala, may mga taong hindi ko na rin kilala rito. Kailan ko lang din nakikita yun dito sa looban eh. Doon ata nakatira sa lumang container van sa dead end ng patay ni Eskinita. Doon ko nga kasi palagi nakikita eh. Ang ipinagtataka ko, bakit parang kilalang kilala ko? At bakit alam niya ang pangalan ko? Ligaya. Ay, Kapitana, kayo pala. Magandang umaga po. Mamamalengke rin po ba kayo? Oo. May maliit na salsa sa bahay. Kaya magluluto ako ng espesyal na putahe. Pero kaya nga kita tinawag kasi para kumustahin si Angel. Narinig ko nga kasi sa looban na nakalaya na. Oh, maraming salamat po sa pangungumusta sa anak ko, Kapitana. Hayaan niyo po, makakarating po sa kanya. Nako'y natutuwa ako dahil napaaga ang kanyang paglaya. Alam naman po natin lahat ang katotohanan sa likod ng mga nangyari, Kapitana. Hindi langid sa akin ang sitwasyon ninyong mag-inaligaya. At isa pa, lumaki sa mga mata ko si Angel, kaya alam kong isa siyang mabuting bata. Kaya ang biling ko sa iyo ngayon, papuntahin mo siya sa bahay para matulungan ko siyang magkaroon ng trabaho. Ha? Oh, talaga po, Kapitana? Oo, hihintayin ko siya, ha? Ay, opo, Kapitana. Maraming salamat po ulit. Pagpalain po kayo sa kabutihan niyo. Huwag kang mag-alala, Angel. Malayo sa bitukan saksak na pinadapo ko sa likuran mo. Mabubuhay ka pa. Kaya makakapangumpisal ka pa sa akin. Pero siyempre, patitikimin kita ng pinali. Sino ka ba talaga? Anong atraso ko sa'yo? Bakit gusto mo akong patayin? Titigan mo mukhang to.
titigan mo at hagilapin mo sa isip mo ang taong pinatay mo. Nakawangis na mukhang ito. Si Chong Pele? Oo, si Peling Bulag. Anak ako ni Peling Bulag. Pero ipinagtanggol ko lang ang mga buhay namin ni Inay sa iyong ama. Dinatnan ko siyang nasa matinding pagtatalo sila ni Inay. Nang akbanan niyang sasaksakin si Inay dahil sa matinding galit. Sinikap ko awatin siya pero ako naman ang napagbalingan niya ng galit. Nagpambuno kami at nag-agawan sa hawak niyang kutsilyo. Hanggang maagaw ko sa kanyang patalim at naisaksak ko sa dibdib niya. Hindi na mababago ng mga sinabi mo. Ang kagustuhan kong patayin ka, Anghel. Sandali na. Ngayon, alam mo na kung sino ko. Ipatitikim ko sa iyo ang huling tarak ng patalim na to sa dibdib mo. Sir! Sir! Ano po si Silas? Yung may hawak na alalim! Ang hudas sa kabingot. Trinraydor ako. Sinumbong sa mga pulis ang gagawin kong pagpatay kay Anghel. Tucci, si Angel, kumusta nga na ako? Naoperahan na po. At natahin na yung mga sugat niya, Aling Ligaya. Kaya wala na kayong dapat na ipag-alala pa. Sinugod namin agad siya rito ng mga tanod. Gamit yung tricycle ng service ng barangay. Sinundan kasi namin yung mga mobile car na papunta sa lugar na kinuro ni Bingo. Maraming salamat po sa palagi niyong pagtulong, Kapitana. Maraming salamat po. Silas, ito, dinalang kita ng pagkain sa tubig na maiinom. Bakit? Anong motibo mo? Ha? Angel? Alam ko kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng kulungan. Hindi dapat masaya ka dahil dadanasin ko lahat ng hirap dito sa loob. Wala akong planong kasuhan ka. Kahit naman di mo ako kasuhan eh. Makukulong pa rin ako dahil sa kasong illegal possession of deadly weapon na isinampa sa akin ng mga pulis. Hindi riyan sa loob ng kulungan nagtatapos ang takbo ng buhay mo, Silas. Darating ang araw na lalaya ka rin. Sana gawin mong makabuluhan ang araw na yon. May nakakalat niyo. Sino bingot? Yan o. Kumusta, Angel? Ba, nakalaya ka na pala, Silas. Oo. At talagang ikaw ang unang-una kong sinadya. Pakiramdam ko kasi, hindi gagaan ang dibdib ko hanggat hindi ako humihingi ng tawad sa'yo. Alam mo, mas magiging masiglang muli natin pagkikitang ito kung hindi na natin pag-uusapan ng nakaraan. Kalimutan na natin ang lahat ng pangit na nangyari sa nakalipas. Ang isa ko pa sanang hihilingin, maaari bang manatili ako rito sa looban? Nakita ko kasi yung pagmamalasakit sa isa't isa ng mga tao rito. Busilak ang kanilang mga puso. Bakit naman hindi? Hayaan mo, sasamahan kita kay Kapitana para maipasok dun sa pabrika ng tela na pinagrekomendahan niya sa akin. Magiging magkasama pa tayo ron kapag nagkataon. Gagawin mo yun para sa akin, Angel? Silas, lahat tayo may puwang sa mundong ito. At kapag natagpuan na natin yun, gawin natin ang nararapat.
Hindi lang para sa ating sarili, kundi maging sa mga taong nasa paligid natin. Laging may puwang para sa pagbabago. Sa kanyang panahon, may pagkakataon sa buhay ng tao na kung sino ang inaapi ay siyang nagwawagi. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Irene sa ating dunang sa kanyang panahon. Salamat, Kuya Fred. Talagang hindi ko na alam magagawin ko eh. Wala naman akong trabaho para bayaran pa itong bahay na inuupahan namin, Inay. Kaya nga doon ko na kayo pinatitira ni Inay. Sa bahay namin ng hipag mo. Malaki naman yun eh. At yung perang itutulong sa inyo, gagamitin na lang natin sa pagpapagamot ni Inay at sa pag-aaral mo. Salamat ulit, Kuya. Alam na ba ito ni Ate Wilma? Okay lang ba sa kanya? Sabi mo, dumalaw ka rito para mag-alis ng inis. Bakit ka ba naiinis? At kanino? Dumating na ako kasi sa bahay sina Irene at Nanay Delia. Ganun ba? O, bakit ka naman naiinis? Maganda nga ang gagawin ng manugang ko. Tutulungan ang kanyang pamilya, Tay, malaki ang mababawas sa perang ipinapadala sa akin ni Fred. Dahil sa kanila. Pambihira kang bata ka. Bakit ka ba ganyan? Ngayon lang naman sila humingi ng tulong sa asawa mo. Dahil nga na-stroke si Balae. Isa pa, baka nakakalimutan mo. Nakapag-abroad ang asawa mo dahil sa tulong ni Balaeng Delia. Alam ko naman po yun. O yun pala. Pero, basta, naiinis talaga ako. Dapat kasi magtrabaho na lang si Irene eh. Para hindi sila maging pabigat sa amin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag kang maging maramot. Hindi magandang ugali yan. Irene, tapos ka na bang maglinis sa kusina? Oo, Ate Wilma. Mabuti. May gusto kasi akong sabihin sa'yo eh. Mula ngayon, ikaw na ang gagawa ng mga trabaho ni Manang Glo dito sa bahay. Ha? Oo, inalis ko na kasi siya. Bakit, Ate? Para makatipid tayo, ano pa? Halos dumoble ang laki ng gastos natin nang tumira kayo dito ni Nanay Delia. Kaya dapat tumulong ka naman para kahit konti makatipid kami ng kuya mo. Paano kung kami naman ang magkasakit? Saan kami kukuha ng gagastusin? O, di ba? Magandang hapon po, Aling Delia. May dala po akong prutas para sa inyo. Maraming salamat, Marvin. Oo nga, Marvin. Nag-abala ka pa. Wala yun, Irene. Best friends tayo, di ba? Kaya okay lang yun. Aling Delia, kumusta naman po ang pakiramdam nyo? Medyo maayos na. Kasi naipagamot ako ni Fred. Ay naku, salamat naman. Kaya nga kahit nahihirapan ako sa mga gawain dito, nagtitiis ako para maipagamot si Inay. Bakit, Irene? Nagkakaproblema ka na ba sa pag-aaral mo dahil sa mga trabaho mo dito sa bahay ng Kuya Fred mo? Oo, Marvin. Kaya nga umalis na ako sa teatro namin eh. Pati na rin sa dance group. Kasi wala naman akong time para mag-practice. Naku, sayang naman. Hindi ka na makakasama sa mga performance nila. Hindi bale. Ang mahalaga, gumaling si Inay. Anak, pasensya ka na. Ay, Dahil sa akin,
na nakaka-problema ka? Inay, wala po kayong kasalanan. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Nakakaraos din tayo, Nay. May awa ang Diyos. Totoo, Irene. May talent scout na kaibigan ng ate ko at naghahanap siya ng isasali sa search for a new star. Yung bagong contest sa isang TV station? At ako ang naisip mong isali? Oo, dahil mahusay kang umarte. Mahusay ka bang sumayaw at kumanta. Sigurado, kayang-kaya mo yun. Puro magaganda ang sumasali sa ganung contest, Marvin. At saka, wala naman akong magagandang damit at sapatos. Maganda ka naman eh. Magtiwala ka lang kasi sa sarili mo. At tungkol naman yan sa mga isusuot mo, bahala na raw si ate at ang kaibigan niya sa'yo. Ang gusto lang naming malaman, gusto mo ba? Nako, Fred. Sayang lang ang pagpapaaral natin dun sa kapatid mo. Pakikipagnobyo lang ang inaatupag. Totoo bang sinasabi mo, Wilma? Oo naman. Bakit naman kita lolokohin? Kaya nga wala dito ngayon ang magaling mong kapatid. Ayon, sumama sa boyfriend. Bakit hindi mo pinigilan? Hindi naman makikinig yun eh. Matigas ang ulo ni Irene. Kasi kinukonsente ni Inay Delia. Ay, naku. Ano ba naman si Inay? Ay, kaya nga Fred. Patigilin na lang natin sa pag-aaral niya si Irene. Sayang lang ang perang ginagasto sa kanya. Paglalandi lang naman ng inaatupag niya. Bakit mo naman sinabi kay Kuya Fred ang gano'n, ate? Hindi ko naman nobyo si Marvin. Sinungaling? Napaka-close niyo kaya. Tapos sasabihin mo hindi mo nobyo? Dahil yun ang totoo. Oh, Oo, sumama ako sa kanya kahapon. Pero yun ay dahil sa tinulungan nila ako ng ate niya na makasali sa Search for a Star contest dun sa isang TV station. ang husay mo namang gumawa ng kwento. At palagay mo maniniwala ako? Pero yun ang totoo, Ate Wilma. Ay, tama na. Nakapagpasya na kami ng kuya mo. Titigil ka na sa pag-aaral. Para naman hindi masayang ang pera namin. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, At wala rin akong back subject. Pero bakit pinangihinayangan mong pera yung tinutulong niya sa amin? Dahil may asawa ng kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman. Wilma, anak, 2 beses nang nananalo si Irene doon sa Search for a Star. Ang husay palang sumayaw at kumanta ng hipag mo. Pati umarte, ha? Alam ko po, ang laki pa nga ng napanalunan niya eh. Oh, Bilib na bilib nga yung mga kapitbahay namin sa kanya. bakit ka bumuntong hininga? Para ho kasing napapahiya ako sa sarili ko. Bakit naman? Kasi po, ako ang dahilan kaya nahinto sa pag-aaral si Irene. Ano? Nahinto siya sa pag-aaral? Akala ko po kasi nobyo niya yung Marvin. Hmm. Sinabi ko kay Fred na pahintuin na lang siya. Yung pala, best friend lang naman pala niya si Marvin. Parang alam ko na kung bakit mo sinabi yun sa asawa mo. Dahil nangihinayang ka sa perang ginagastos nyo. Kasi naman itay, Pambira ka akala naman, ko... anak. Bakit mo ba pinagdadamutan ng pamilya ni Fred? Kung sa akin kaya nangyari kay Balaing Delia, gusto mo bang pagdamutan din ako ng asawa mo? Siyempre po, hindi. O gano'n naman pala Dapat hindi mo ginawa yun kay Irene. Naku anak, ituwid mo ng pagkakamali mo habang may panahon pa. Baka mamaya, hiwalayan ka ng manugang ko Tay, kapag nalaman niya mga ginagawa mo. ayun na.
Sasabihin na ng host ng nanalo sa Search for a Star. Ay, bakit ganon? Parang kinakabahan ako. Ayun si Nanay Delia. Tahimik lang siya nakatitig sa TV. Pero halata ko na excited siya. Ayan na. And now, ang makatatanggap ng 1 million pesos, a brand new car, a condo unit, and 1-year contract with Golden Productions. Our new star, Miss Irene Cordova. Nanalo! Nanalo ka na ko! Nanalo si Irene! Wilma! Nanalo ang hipag mo! Oo nga, Inay. Nanalo si Irene. At artista na siya ngayon. At mayaman na. Salamat po! Rininig mo po kami! Ate Wilma, magpapaalam na kami. Aalis na kami ni Inay. Irene, patawarin mo sana ako sa mga masasakit na ginawa at sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun, ate. May kasalanan din naman ako sa'yo. Nasagot kita. Sorry din, ate. Kasalanan ko kaya nahinto ka sa pag-aaral mo. Alam mo, pinagtapat ko na sa kuya mo mga kasalanan ko. At tumingi na ako ng tawad. Si ate talaga. May maganda rin namang nangyari, Ate Wilma. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumali sa Search for a Star. At ngayon nga, nanalo ako. Siguro naging daan lang ang ginawa mo upang matagpuan ko ang kapalarang ito. Kaya, salamat pa rin sa'yo, ate. Sa kanyang panahon. Sino nga ba ang dapat sisihin kung bakit napapariwara ang isang anak? Kasalanan ba ito ng kanyang mga magulang? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Jimbo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ba naman yan? 10 oras ng gabi. Sa harapan ng tulog nag-iistorbo. Olivia. Uy. Sagutin mo ang telepono. Anak ng to. Kaya mo na lang titigil din niya. Sagutin mo na. Andyan na sa tabi mo ang telepono eh. Bilisan mo't naririndi na ako. Kakabuis ito. Hello? Hello, Ma. Andiyan ba si Papa? Jimbo? Bakit? Ano problema? Asan ka ba? Andito ako sa presinto. Nalapit lang to sa atin. Ano? Santisima ako. Ano na naman mga katarantaduhan niyang ginawa mo? Sino yan? Si Jimbo. Akin na akong kakausap. Hello, Jimbo. Anong ginagawa mo riyan sa presinto? Nasangkot ka na naman ba sa gulo? Huwag na kayong magtanong pa. Sunduin niyo na lang ako rito. Ay, sige, sige. Hindi mo ako. Pupunta ako dyan ngayon din. Bukas mo na lamang siya sunduin. Hindi pwede. Baka mapagtripan pa siya ron. Hayaan mo kasi makulong kahit isang araw lang. Baka sakaling madala. Ayoko.
Hindi ko siya maaaring pabayaan. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo dahil lagi mong kinukonsinte. Habang tumatagal, lalo siya nagiging barumbado. At yan ay kasalanan mo, Arcadio! Ayan ka na naman eh. Naririndi na ako sa paulit-ulit mong litanya. Lagi na lang ako sinisisi mo. Mahal ko ang kaisa-isa nating anak, kaya hindi ko siya magagawang tikisin. Kung talagang mahal mong anak natin, didisiplinahin mo siya. Eh kung sa bagay, ano nga ba siya makikinig sa'yo? Katulad mo rin siyang matigas ang ulo. Sa iyo kasi nagmanay. Nagsalita ang magaling na ina. Bakit? Ano ba ang ginawa mo para tumino siya? Hindi ako nagkulang ng pangaral sa kanya. Uy, nakinig ba siya sa'yo? Hindi na naman, di ba? Eh, paano nga pinamihasa mo? Lagi mong inaareglo yung mga kaso niya. Uy, aanin ko naman ang pera natin kung hindi ko gagamitin. Ay, sige, bahala ka. At kapag hindi ka nagbago, hindi na sa presinto mo siya pupuntahan. Kung hindi sa sementeryo. Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Wala po man ito, ma'am. Baka may nakain lang ako. Kung ano dyan. Papatin mo ako sa ring. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Buntis ka ba? Malakas ang kutob ko. Kaya huwag kang magkakaila. O ano? Bakit hindi ka magsalita dyan? Buntis ka, no? Hindi ko naman po ito ginusto. Nasa lang niya ako. Magtatatlong buwan na po niyo ako pinagsasamantalahan. Hindi naman po ako makapagsumbong kasi pinagbabantaan niya ako. Sino ba sinutukoy mo nagsasamantala sa'yo? Si Sir Jimbo po. Ano? Diyos ko naman! Malala na talagang anak kong yun! Ito ang tseke. 100,000 yan. Malaking halaga na yan. Umalis ka na rito sa lalong madaling panahon. Saan po naman ako pupunta? Bakit ako ang tatanungin mo? Bahala ka na kung saan impyerno mo gustong pumunta. Wala na akong pakialam. Pero sir, naglihis na po ako sa amin eh. Hindi na po ako pwedeng bumalik doon. Aba, Lalo na po sa kalagayan ko ngayon. hindi ko na problema yon. Masasayo sa gusto mo. Aalis ka sa pamamahay na ito. Wala ka talagang patawad, Jimbo. Pati kasambahay niyo, pinatos mo. Kahit kasambahay lang yun, masarap sa kama yun. Yun nga lang, nabuntis, kaya pinalaya si Papa. Hindi ka ba nakukonsensya? Anak mo pa rin yun. At apo ng mga magulang mo. Ano ba bago? 2 na kaya ang anak ko sa labas, pero hindi ko naman sila inargabyado. Dahil malaki ang ibinahid sa kanila ni Papa. Jimbo, ito tatandaan mo. Hindi lahat ng bagay mabibili ng pera. Eh di tignan natin. May nakita nga akong bagong prospect. Ayun no, may ilang babae doon sa kabilang mesa. At type ko yung nakapula. Ang ganda at ang puti. Oo nga, no? At ang gaganda rin ng mga kasama niya. Kaya, puntahan natin. Panibagong putahe ito. Huwag na. Mukhang bigatin ng isang yan, no? Sa tingin ko, hindi mo yan kaya. Oh, para namang hindi mo ako ilala. Wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha. Hindi ka na. Jimbo. Hi, girls. Pwede ba kaming makijoin sa inyo? Sorry, may mahalaga kaming pinag-uusapan eh. At for the girls lang to. Mas maganda kung hahaluan nyo rin ang mga boys para mas masaya. And I guarantee you, mag-e-enjoy kayo sa amin. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, for the girls lang, kaya bawal ang lalaki. Hindi namin kailangan ng mga sungot. Suplada ka. Hindi ko gusto ang tabas ng tila mo. Dahan-dahan ka ng pagsasalita, ha? At bakit? Dahil hindi mo kilala, binabastos Jimbo, mo. halika na. Ayoko nang masakot ulit siguro dahil sa'yo. Kaya umuwi na tayo. Halika na, ha?
bakit kasi inawat mo ko eh? Nasa pa ko sana babaeng yun. Wala pang taong nagpahiya sa akin ng ganun. Mas lalo naman siguro kahihiya kung papatol ka sa babae. Kalimutan mo na yun. Hindi ko makakalimutan yung Gilbert. Kaya hindi ko rin yung mapapalagpas ng ganun-ganun lang. Lintik lang ang walang gabi. Mukhang may masama ka na naman binabalak, ha? Basta just wait and see. Tingnan ko lang kung makapagsuplada pa ang babaeng yun sa gagawin ko. Diba sabi ko naman sa'yo, kilalanin mong papastusin. Kaya humanda ka. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang kasuplataan mo. Ano ngayon ang masasabi mo? Sa palagay ko naman, hindi ka na makapagmamalaki ngayon, ha? Hayop ka! Pagpapayaran mo ito! Sinusumpa ko! Magpapayag ka! Sure, no problem. Sanay naman ako magbayad ulit. Magkano ba ang puri mo? Ha? 1 milyon? 2 milyon? Sabihin mo presyo mo. Madali akong kausap. Hindi mo kayang bayaran ang aking dangal. Sisiguruhin ko sa iyong hindi mo magugustuhan ng gagawin kong paniningil. Pinagbabantaan mo ba ako? At sa palagay mo naman, matatakot ako? Hindi kita tinatakot! Kaya humanda ka dahil hindi mo kilala kung sinong pinangga mo! Tatlong linggo nang nakalipas. Pero hindi pa rin mawala sa isip kong pahingan. Sa bagay, meron siyang dating. Mukhang bigtan. Pero bakit naman ako matatakot sa kanya? May binabalak siyang masama. Di sana, ginawa na niya. Magtatatlong linggo na kaya. Kaya wala akong dapat ikapahala. Minto sa daraan ako. May mga bumabang lalaki at may hawak sila mahaba. Ano? Tintukan nila ako. Wag! Wala ka bang idea kung sino may kagagawan nun? Siya nga naman, Gilbert. Kayong dalawa lagi magkasama. Ilang beses ko na pong nakausap ang investigador dahil tinanong niya ako. At malamang pong may kinalaman ng huling babaeng inabuso niya. Bakit? Sino ang babaeng yun? Napag-alaman ko pong anak siya ng isang gobernador. Yan ang nga ba ang sinasabi ko? Nakahanap ng katapatang barumbado mong anak, Arcadio. Sino, Gilbert? Sinong gobernador na yun? Ipag-iiganti ko ang aking anak. Tama na, Arcadio. Tama na. Nawalan na ako ng anak. Kaya hindi ko nakakayanin kung mawalan din ako ng asawa. Tama po si Tita. Wala po kayong laban sa isang gobernador. Kaya ipaubaya na lang po ninyo sa batas ang kasong ito. Sa kanyang panahon. Gaano nga ba kalayo ang agwat ng pangarap at realidad? At ang masakit na katotohanan minsan ay hindi nagtatagpo ang mga ito.
Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Robert sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang hirap naman kasi sa'yo, Robert, eh. Kaya lang naman ako sumama sa'yo magmerienda ng banana Q at sa malamig. Inisip mo agad, tayo na, ha? Hindi ka naman sasama sa akin kung ayaw mo sa akin, di ba? Ano ka ba? Lahat ng lalaki nag-aaya sa akin, hindi ko tinatanggihan. Kaya lang naman ako sumasama sa'yo kasi ayoko ma-depress ka. Mukha ka nga kasing may suicidal tendency. Seryoso ako. Ano? Gusto kita. Mahal kita. Eh? Ikaw ang babaeng pangarap kong makasama sa habang buhay. Ay, Robert, pwede ba? Huwag mong seryosohin ang buhay. Walang permanente sa mundo. Kagaya ko, walang permanenteng pangarap. Kaya huwag kang mapapraning sa akin. Sarap ng pagkain. Aba, tumatawag pa. Hello, sino to? Raul! Ano ka ba? Si Emma to! Emma? Ang dami ko ng text at miss call sa'yo. Buti naman sinagot mo na yung tawag ko ngayon. Pasensya na. May problema yata itong cellphone ko eh. Madalas, hindi na nakaka-receive ng mga text at tawag. Isa pa yung problema sa signal. Mahina itong sumagap ng signal eh. Kailan ba talaga tayo magkikita? Ilang buwan na ako dito sa Maynila, hindi pa rin tayo nagkikita. Kaya nga ako lumabas para magkasama na tayo. Siguro, tatawagan na lang kita. Magseset ako ng araw para magkita tayo, ha? Talaga? O sige. Alam mo lang, miss na kita. Sige, hintayin mo lang ang tawag ko, okay? Sige na, kumakain ako eh. Kailangan kong bumalik agad sa trabaho. Basta tatawagan kita, pangako yan. Ikaw na naman? Si Abby po. Dinalan ko po siya ng isang order ng pansit gisado para sa merienda. Nariyan po ba siya? Alam ko na. Ikaw yung makulit na construction worker na sinasabi ni Abby, no? Pues, wala siya rito. Saan po siya nagpunta? Malay ko! Layos yung babae yun. Kung saan nagsusuot, walang oras ko umuwi. Iiwan ko na lang po sa inyo itong pansit na dala ko. Pakibigay na lang po sa kanya pagdating niya. Ang mabuti pa, bit-bitin mo na ulit paalis ang pansit mo. Oh? Ibig kong sabihin, huwag ka nang babalik dito para hanapin uli si Abby. Sa itsura mo kasi, hindi mo naman maibibigay ang kapritsyo namin dalawa ng pamangking ko. Sige na, alis. Sakit niyo naman yung magsalita. Ay, sige. Dahil makulit ka at para hindi ka na magpabalik-balik pa rito para hanapin si Abby, puntahan mo siya sa isang nightclub doon sa Ermita. Ano pong ginagawa niya ron? Doon siya nagsasayaw ng humot-humad. Sarado na ang pansiteria. Bakit nakatanungko ka pa rin sa bangketa? Saka, gabi na. Ba't di ka pa umuwi? Hinihintay ko kasi yung tawag ni Raul eh. Sabi niya sa text, magkikita kami ngayon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumatawag. Ikaw, saan ka naman galing? Para ka binagsakan ng mundo sa itsura mong yan. Hinahanap ko si Abby. Ginalugad ko lahat ng nightclub sa Ermita pero hindi ko siya nakakita. Para tayo mga tanga, no? Ako naghihintay sa malabong pangako ng isang lalaking hindi ko alam kung saang lupalop ng Maynila naroroon.
At ikaw naman, nagpapakaloko sa isang babaeng lulubog lilitaw kung saan-saan. Buti ba, mauwi na tayo. Tara, atid na kita sa tinutuluyan mo. Ano kaya sa palagay mo? Magkikita pa kaya kami ni Raul? Matutuloy pa kaya yung kasal namin na naumsyami sa probinsya? Hindi ko alam. Ako man, hindi ko alam ang katayuan ko sa puso ni Abby. Siguro hindi pa ito ang tamang oras para mabigyan na ng kasagutan ng mga katanungan natin. Kailan pa kaya magkakaroon ng kasagutan itong lahat ng ito, no? Kapag patay na tayo? Kapag tapos na ang mga buhay natin? Pero kapag patay na tayo, paano pa tayo makakapagiganti sa mga pananakit nila sa mga damdamin natin? Uy! Ando ngayon ang pamangkin ko. Daming pera. Eh kasi nga, makwarta yung negrong naglabas sa akin. Oh, parte niyo, Chang. Marami rin yung pansugal. Thank you, thank you. Aba, kung palagi tayong ganito. Saya-saya. Meron pa ako isang target, Chang. Medyo binobola-bola ko muna. Matandang inchik yun. Oh. Na maraming kondominium. Huh? Oo. Ang nagkataon, hindi sa kondo na tayo titira. Talaga? Oo. Ay, gusto mo yan, pamangkin. Ma-imagine, hindi na tayo amoy estero. Amoy kondo na tayo. Galing naman! Abi! Halika na! Halika na! Itigil mo yung pagsasayaw mo ng hubad-hubad! Iuwi na kita! Hindi ba mo ako nasasaktan ako eh? Bakit ba? Ba't ka na dito? Anong problema mo? Masyado mong pinabababa ang pagkatao mo sa lugar na to! O ano ba kasi pakialam mo sa pagsasayaw ko ng hubad-hubad? Dito ako masaya. Dito ako nagkakamal ng pera. Hindi lang pera nagbibigay ng kaligayahan sa tao, Abi! Mas mahalaga ang dangal! Ang dignidad! O pues sa akin, pera ang mahalaga. Matagal ko nang binura sa pagkatao ko yung dangal at dignidad na sinasabi mo. Yan, pwede matanda mo na ako. Pati trabaho ko may nabwisit mo eh. Abi, mahal kita! Mahal na mahal kita! O yan na. Bakit hindi mo maunawaan yun? Sige, palisin mo yung lalaki. Ito bang gagawin to? Ha? Bigla na pumasok dito sa loob ng gulo. Pero, Oo, bahala ka na dyan. Bigyan mo ng leksyon. Kung gusto mo, iligpit ko na para hindi ka na magulo rito sa nightclub. Abi, Wag. Masasabit ako. Mabusargahin mo lang yung mukha. Ha? Lalim mo yun, ha? sandali. Pasabugin ko na lang daw ang mukha mo. Kaya pamamagain ko talaga ng magang-magay ang mukha mo. Pero alam mo, gusto na kitang utasin, ha? Nagtitrigger yung killer instinct ko sa sobrang gigil ko sa'yo. Isang kalabit ko lang sa baril na ito. Nakita mo? Utas ka! Ang sakit, Robert. Sa mismong pansiteria pa sila kumain ng asawa niya. Ang saya-saya nila. Hindi ka pa rin dapat nagtangka magpakamatay. Hindi ka dapat naglaslas. Paano kung wala nakakita sa iyo sa loob ng banyo ng pansiteria? Bakit ikaw? Hindi ba pagpapakamatay rin yung pagsugod mo doon sa nightclub? Pareho lang naman tayo nagpapakataka sa pag-ibig, hindi ba? May option naman tayo kung tutusin. Pwede natin silang kalimutan. Hindi ganun kadali yung sinasabi mo. Iniisip ko pa lang, nararamdaman ko na yung sakit. Nagmahal kasi tayo sa mga maling tao. Kaya tayo nasaktan. May mga babala na, pero naging bingit bulag pa rin tayo.
Pero naisip mo bang hindi naman dapat dun matapos ang mga buhay natin? Lalo na, tapat naman ang mga puso natin. Robert! Uy, Emma! Nandaan ka rito sa site. May take-out order kasi na malapit lang dito. Ako na naghatid. Para kasi may abot ko na rin sa iyo itong pansit na binalot ko. Pang merienda mo, mamayang break time nyo. Salamat. Hindi na ako mangungutang sa karinderya. Siya nga pala. Oh, kumusta nga mga sugat mo?